Sa video na ito, ihahandog ko sa inyo ang isang kwento ng kababalaghan mula sa probinsya, kung saan ang mga duwende ay hindi lang basta alamat. Ang kwento ng lolo ko ay puno ng misteryo at takot. Isang paalala na ang mga bagay na hindi natin nakikita ay dapat igalang. Isang araw sa kanyang kabataan, sinubukan ng lolo ko na hanapin ang duwende sa dulo ng kanilang sakahan, kasama ang kanyang aso na si Miro. Pero sa kanyang paglalakbay, may mga kakaibang pangyayari siyang naranasan na nagbago ng kanyang pananaw sa mga nilalang na ito. Sana ay mapili niyo itong kwento ko. Hindi naman talaga ako nakaranas ng nakakatakot na pangyayari sa buhay ko, pero itong kwento ko ay nangyari sa tatay ng tatay ko. Noong bata pa si Lolo ay sa probinsya siya nakatira. May sakahan sila na nasa dulo ng isang lugar na may mga kwento na may duwende raw na nakatira roon. Kapag nagbabalat kami ng mais ay nagkukwento si Lolo ng mga karanasan niya sa duwende. Sabi niya kapag daw nakikita niya na interesado kaming makinig sa kwento niya ay natutuwa siya. Kasi ibig sabihin daw noon ay makikinig kami sa payo niya na igalang ang mga hindi nakikitang tagapagbantay ng kanilang lupain. Isa raw sa mga dahilan kung bakit siya nagkukwento ay para matakot kami sa mga duwende. Kasi nung bata pa raw siya ay hindi siya takot sa mga duwende. Sa katunayan, hindi talaga siya naniniwala sa mga kwento tungkol sa mga ito. Gusto niyang patunayan na hindi totoo ang mga sinasabi ng matatanda, kaya interesado siyang makakita ng duwende. Kaya isang araw ay nagpasya siyang hanapin ng duwende na nakatira sa dulo ng kanilang sakahan. Sabi ni Lolo ay kasama niya noon yung aso niya na si Miro. Naglakad daw sila papunta sa makapal na kagubatan na nasa likod ng kanilang bahay. Doon daw sa kagubatan na yon nakatira yung duwende. Habang naglalakad daw siya, ay nakaramdam siya ng kakaibang lamig. Pero hindi niya ito pinansin. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Nakita niya na may mga batong nakahilera sa gilid ng daan. Kakaiba raw yung pagkakaayos ng mga bato, kaya sinundan niya ito. Hanggang sa makita niya na yung mga bato ay may arko na gawa rin sa bato. Amoy na amoy daw niya yung mga bulaklak, kaya alam niya na nasa teritoryo na siya ng duwende. Sabi ni Lolo ay takot na takot siya noon habang naglalakad. Kasi yung mga kulay daw ng kagubatan ay mas matingkad kaysa dati. Yung kulay berde ng mga dahon ay halos masakit na sa mata. Yung kulay ng mga bulaklak ay mas matingkad. Yung kulay ng langit ay mas matingkad na asul. Yung mga gamit daw niya sa bulsa ay nawala. Tapos nakakarinig siya ng mga tawa mula sa kung saan. Si Miro daw ay galit na naglalakad sa tabi niya. Nakataas yung buntot at nakatingin sa paligid. Nakakita siya ng mga kabute na nakahilera sa gilid ng daan. Sinipa niya yung mga kabute, doon na raw nagalit yung duwende. Tumakbo siya pabalik sa bahay nila. Yung mga puno raw ay parang hinahabol siya, takot na takot siya. Ang nasa isip niya lang ay makabalik sa sakahan nila. Nakalabas siya sa kagubatan pero si Miro ay nawala. Hindi na raw niya nakita yung aso niya. Naghanap pa sila ng ilang araw kasama ang mga kapitbahay pero hindi na talaga nila ito natagpuan. Hanggang ngayon, iniisip pa rin nila kung anong nangyari kay Miro. Kaya hanggang ngayon ay nagdadalamhati pa rin si Lolo sa pagkawala ng kanyang aso. Simula noon, naging mas maingat na siya at natutunan niyang igalang ang mga hindi nakikitang nilalang sa kanilang paligid. Sabi ni Lolo ay siya ang unang tao na nakapasok sa teritoryo ng duwende. Kaya naging babala siya sa mga tao sa kanilang lugar. Noong kabataan ni Lolo ay hindi pa raw ganoon karami ang mga nakatira sa lugar nila. Kaya nung kumalat ang kwento niya ay marami ang natakot. Hanggang ngayon ay pinapakahalat pa rin ni Lolo ang kwento niya. Marami na rin ang nagkaroon ng kakaibang karanasan sa lugar na iyon, kaya't ang takot sa duwende ay naging bahagi na ng kamalayan ng komunidad. Ang kwento ni Lolo ay naging bahagi na ng mga alamat sa lugar nila.
Sa kabila ng takot at kalungkutan na naramdaman niya, nagsilbi itong paalala sa kanya na ang mga bagay na hindi nakikita ay dapat igalang at hindi minamaliit. Isang malungkot na babala laban sa pag-uusisa sa mga bagay na hindi naman dapat pakialaman. Sinasabi ng mga tao na sa tuwing may nagtatangkang pumasok sa kagubatan, may naririnig silang mga bulong at tawanan na tila ba'y pinaglalaruan sila ng mga duwende. Naging bahagi na ito ng takot at respeto ng komunidad sa mga hindi nakikitang nilalang. Ang kwento ni Lolo ay isang nakakatakot na paalala na dapat igalang ang mga hindi nakikitang nilalang. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Hanggang sa susunod na upload, ingat sa mga duwende.